Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority, Camarines Sur Provincial Office ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya para sa buwan ng Pebrero 2026. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumagal sa antas na 1.9% nitong Pebrero 2026. Noong Enero 2026, ang inflation ay naitala sa antas na 2.4% at 2.5% naman noong Pebrero 2025. Ang pangunahing dahilan ng mas mabagal na pagtaas ng antas ng inflation nitong Pebrero 2026 kaysa noong Enero 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay nagtala ng 2.2% inflation at 33.7% siya sa pagbagal ng pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng mas mabagal na pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels, o mas mabagal na pagtaas ng presyo ng solid fuels na may 13.4% inflation rate, particularly dito ang kahoy na panggatong. Ang pangalawang dahilan ng mas mabagal na pagtaas ng antas ng inflation nitong Pebrero 2026 kaysa noong Enero 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa negative 0.9%. Ito ay nag-ambag ng 30.7% sa pagbagal ng pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing nag-ambag sa mas mabagal na pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered animals na may negative 4.0% inflation rate gaya ng karne ng baboy. Nakaambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fruits and nuts na may 10.5% inflation rate, particular dito ang niyog, sugar confectionery desserts na may negative 4.1% inflation rate, particular dito ang asukal. Ang pangatlong dahilan ng mas mabagal na pagtaas ng antas ng inflation nitong Pebrero 2026 ay ang mas mabagal ng pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services na may 22.3% inflation rate. Ito ay may 13.4% siya sa pagbagal ng pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Pagdating sa pangkalahatang inflation nitong Pebrero 2026, ang pangunahing commodity group na nag-ambag sa antas ng inflation ay ang restaurants and accommodation services na may 22.3% inflation at 57.3% still. Ang nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and alike na may 22.3% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Pebrero 2026 ay housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.2% inflation rate at 20.6% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang kahoy nitong gatong na may 11.1% inflation. Ang personal care and miscellaneous goods and services ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Pebrero 2026. Ang commodity group nito ay nagtala ng 5.7% inflation rate at 11.7% sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa inflation ng personal care and miscellaneous goods and services ay ang hairdressing and personal grooming na may 36.5% inflation. Sa pangkalahatang inflation nitong Pebrero 2026, ang limang pangunahing commodities na nag-ambag ay ang mga sumusunod. Restaurants, cafe, and the like na may 22.3% inflation rate at 1.1 percentage points. Water fish, tulad ng tilapia na may 9.5% inflation rate at 0.2 percentage points. Yan pa sa bahay na 1.7% inflation rate at 0.2 percentage. Other pelagic fish tulad ng bangus at lilis
na may 6.5% inflation rate at 0.2 percentage points sale. At cigarettes na may 6.5% inflation rate at 0.1 percentage points sale. Sa 13 commodity groups, wala ang nagpakita ng mas mabagal increase ng inflation nitong Pebrero 2026 kumpara noong Enero 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Clothing and footwear na may 2.0% inflation rate, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.2% inflation rate, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.7% inflation rate, na may 3.3% inflation rate, information and communication na may 5.0% inflation rate, restaurants and accommodation services na may 22.3% inflation rate. Food and non-alcoholic beverages na may negative 0.9% inflation rate at transport na may negative 0.1% inflation rate. Samantala, nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2026 ang mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco na may 4.7% inflation rate, recreation sports, culture na may 2.2% inflation rate, at personal care and miscellaneous goods and services na may 5.7% inflation rate. Nagtala naman ng kaparehas ng taas ng inflation nitong Pebrero 2026 ang mga sumusunod. Education services na may 1.8% inflation rate at financial services na may 0% inflation rate. Sa mga pangkat ng pagkain sa Camarines Sur, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2026 ang mga sumusunod. Mais na may 28.3% inflation rate, fish and other seafood na may 4.8% inflation rate, oils and fats na may 23.9% inflation rate, fruits and nuts na may 10.5% inflation rate. Nagtala naman ang pagbaba ng presyo nitong Pebrero 2026 ang karne. Partikular ang karne ng baboy na may negative 4.0% inflation rate mula sa pagtaas nitong Enero 2026. Mas mabilis na pagbaba ng presyo naman ang naitala nitong Pebrero 2026 sa sugar, confectionery, and desserts na may negative 4.1% inflation rate, particular dito ang asukal. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2026 ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Ready-made food and other food products tulad ng paminta na may 3.7% inflation rate. Milk, other dairy products, and eggs na may 1.2% inflation rate. At vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may 0.7% inflation rate. Nagtala naman ng mas mabagal na pagbaba ng presyo nitong Pebrero 2026 ang bigas na may negative 10.3% inflation rate. Nanatili naman sa parehas na antas ang inflation ng flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may negative 0.2% inflation rate. Pagdating sa mga probinsya sa Bicol Region, nagtala ng pinakamataas na inflation rate nitong Pebrero 2026 ang probinsya ng Masbate sa antas na 3.0%. Samantala, ang Camarines Sur ay nagtala ng pinakamababang inflation sa antas na 1.9% nitong Pebrero 2026. Kung ihahimbing sa inflation noong Enero 2026, 3 probinsya sa Bicol Region ang nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Pebrero 2026. Ito ang mga probinsya na may kulay asul. Isang probinsya naman ang nagtala ng mas mababa na inflation rate nitong Pebrero 2026. Kumpara noong Enero 2026. Ito ay ang probinsya ng Camarines Sur. Nanatili naman sa parehong inflation ang 2 probinsya ng Bicol Region nitong Pebrero 2026 kumpara noong Enero 2026. Ito ay ang mga probinsya na nasa kulay kahel. Ang inflation rate para sa bottom 30% income household nitong Pebrero 2026 bumagal sa increase na 1.2%.
Noong Enero 2026, ang inflation para sa bottom 30% income household ay naitala sa antas na 2.0% at 1.6% naman noong Pebrero 2026. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mabagal na antas ng inflation nitong Pebrero 2026 para sa bottom 30% income households ay ang mas mabagal na pagtaas ng klase ng mga sumusunod. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.4% inflation at 78.7% sale. Food and non-alcoholic beverages na may negative 2.2% inflation at 1.8% share, at restaurants and accommodation services na may 22.3% inflation at 6.5% share. Ang monthly data ng inflation para sa all income household at bottom 30% income household ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flow sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na sa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas sa inflation at sa mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya para sa buwan ng Pebrero 2026. Ang Philippine Statistics Authority, Camarines Provincial Office, ay lubos na nagagalap sa inyong paglalahad sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya. Maraming salamat at magandang umaga. Magandang umaga sa ating lahat. Kung pwede ko pong basahin yung perspektiba naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas patungkol po dito sa inflation report ng February. Aside po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito po ay yung perspektiba patungkol doon sa inflation natin noong Pebrero po. Titingnan natin ito sa Pilipinas sa pangkalahatan. So, na-discuss kanina ni Sir Raul yung inflation report ng Camarines Sur. Hayaan niyo po na ibahagi naman po yung pananaw ng Bangko Sentral patungkol dito. Okay. So, naitala sa 2.4% ang inflation noong Pebrero, mas mataas sa 2% noong Enero at pasok sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.3 hanggang 3.1% para sa buwan. Ang average inflation noong Enero at Pebrero ay 2.2, mas mababa sa 3% target ng Bangko Sentral. Ngunit ito ay pasok pa rin sa tolerance range na 1% sa taas o baba ng target. Para sa mga sambahayang, ang kita ay kabilang sa pinakamababang 30% ng populasyon. Tumaas din ang inflation noong Pebrero ng 2.5% mula sa 1.6% noong Enero. Ang mas mataas na presyo ng pagkain ang pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation. Tumaas ang inflation para sa gulay, isda, lamang dagat, at dahil sa masamang panahon at panahon ng pagbabawal sa pangingisda. Samantala po, yung core inflation na hindi kabilang ang magalaw na presyo ng pagkain at enerhiya ay 2.9% mula sa 2.8% noong Enero. Mananatiling mapagmatyag ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas at kikilos base sa datos. Mahigpit na sinusubaybayan ngayon ng BSP ang kaganapan sa gitnang silangan, lalo na kung ang pagtaas ng presyo ng langis ay magdudulot ng mas malawak na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Titiyakin ng BSP na ang mga patakaran nito ay sumusuporta sa price stability na mahalaga sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya at kaunlaran. Sa panahong ito ng kawalang kasiguraduhan sa geopolitics, ang pinakamalinaw na panganib ay ang pagtaas ng inflation na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kung ang pagtaas na ito ay banayad at panandalian lamang, maaaring hindi ito masyadong magdulot ng mataas na inflation. Sa kabilang banda, kung ang presyo naman ng langis ay tataas ng malaki at pangmatagalan, magdudulot ito ng second round effects na siya namang tutugunan ng monetary policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ano ba itong second round effects? Ang second round effects ay ang pangalawang epekto o chain reactions na mangyayari kapag ang pangunang pagtaas ng presyo halimbawa ng langis
ay magdudulot ng mas malawak at mas matagal na pagtaas ng presyo sa iba pang produkto o serbisyo ng ekonomiya. Makakaapekto na ito sa cost of production at pwedeng humingi ng dagdag na sahod ng mga manggagawa at dahil dito, mas tataas pa ang inflation. So, malinaw po dito sa na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay tinitingnan yung developments dito and we hope na sana hindi tumagal ang uncertainties dito sa gitnang silangan. Pero kung sakali pong ito ay tatagal, asahan po ng ating na ang Monetary Board at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay tutugon kapag nakikita nila na it persists at may second round effects sa effect. Pero most definitely malinaw na dito sa walang kasiguraduhang geopolitics, ang pinakamalinaw talaga dito ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At alam naman natin kapag tumaas ang presyo ng langis, nadadamay yung ibang mga produkto at serbisyo. Okay, Sir Bong na po. Sir, nabanggit pa lang kanina, iniwasan natin yung tungkol sa hoarding. Pero kapag lumala yung insidente ng hoarding, lang naman dito sa Camarines Sur, posible ba itong maka-apekto sa inflation rate natin, lalo na sa mga susunod na buwan, sir? Thank you po. Ang tinitingnan kasi natin pagdating sa supply, ang sabi ko kanina, magkakaroon siya ng epekto sa inflation in case magkaroon ng effect sa prices. Pero paano magkakaroon ng effect sa prices? Circuit, support mo na lang po kung tama po. Pag nagkaroon ng artificial demand, kasi ano ang nangyayari pag may hoarding? So natatakot ang tao na baka maubusan sila ng supply. So what they do is panic buying. So magkakaroon sa market ng tinatawag na artificial demand na kukuha sila ng more than what they are supposed to get for that particular period. So magkakaroon ng parang kakaunti lang yung mas marami yung kukuha ng produkto, mas mababawasan yung supply, mas tataas yung prices. At kapag tumaas yung prices, doon yun magkakaroon ng epekto sa ating inflation. May dagdag ko lang, Sir Raul, interesting talaga na actually yung maraming nag-aabang sa kung ano yung inflation report comes March. Sapagkat yung kaguluhan nangyari ay nagsimula talaga sa March. So tingnan natin. So we are looking closely into it. So tinitingnan natin ito sapagkat hopefully nga, sabi ko nga we are hoping na sana hindi matagal ang hindi ito masustain, pero kung sakaling masustain yung ganitong yung uncertainties, and that's the time. But we are closely monitoring and especially looking into what's the report and what's the yung mga datos na lalabas ngayong Marso. Pero kasi itong inflation report natin noong February, 'di ba? Wala pa yung geopolitical uncertainties. So, tingnan po natin and maging mapagmatsak tayo. Tama yung sinabi ni Sir Raul, may talaga, may epekto yung dahil sa uncertainties, yung tendency ng tao is to consume, to buy more than what is needed. Tapos napapansin natin yan sa galawan din, kahit hindi lang sa pagkain, kahit nga dun sa langis, 'di ba? Yung iba nag-price lock, yung iba naman nagpa full tank, hangga't makakapag sila ng langis. So, tingnan natin kung anong epekto nito comes March inflation report. Bumaba tayo si Decel noong sa poverty rates natin. Mas lumalaki yung spending ng ating nasa bottom 30% sa pagkain kaysa sa other needs nila. Kapag tumataas naman dun sa medyo may kaya, medyo nahati na ito doon sa mga other wants, other needs aside sa food, yung mga basic. So yun siguro, kami naman with the PSA, we are always open to, kahit sa LGUs, we have links sa mga LGUs natin, sa mga planning officers, and we share this data with them, starting with the CBMS or any other data na kailangan nila in their policy making. So yun po siguro, ma'am. Maraming salamat po ulit, PD.
Ma'am Robel and Sir Bong. So paalala lang po, ano po, sabi po ni PD at ni Ma'am Robel, maging responsible consumer po tayo, iwasan po ang mag-panic buying para maiwasan po natin ang artificial demand. So, meron po ulit tayong katanungan. Yes po, Ma'am Janessa. Hello po, good morning. Janessa Sevilla of 103.1 Brigada News sa FM Naga. To the DTI and DA po siguro. Yung 1.9 na inflation po sa Kamsur, basically mas mababa siya sa other provinces. Ano po yung implication nito when it comes to economy ng Kamsur? Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang advantage nito para sa Kamsur, lalong-lalo na into business? And kung March pa po natin mararamdaman yung epekto nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa inflation, ano po most probably yung anong mga factors ang makakapagpataas? Ganon din po ba yun sa February or iba pa po? Thank you po. Thank you, Janessa. Definitely, pag mababa yung inflation rate, mas mataas yung purchasing capacity ng tao. At the same time, it's also favorable to do business. Of course, iba yung projection or iba yung report for Feb and magiging iba rin yung March. Kasi iba yung situation ng Feb, iba rin yung situation ng March. But definitely, ang pinaka bottom line talaga dito is yung pag-simplify ng lifestyle. Number one yan. And then, ini-encourage, merong principle sa PROJED, yung promotion of green economic development na tinatawag na locavor. We're encouraging LGUs to do the same. Ang locavor is consume what is available local. Now, related to that, last year pa, or even the other year pa, meron kaming tinatawag na support local MSMEs, na kung saan we encourage ang mga LGUs to pass an ordinance enjoining all the departments in their respective governance na mag-purchase at least 10% of their total budget ng local. Example, yung mga office supplies or furniture. Most of the time kasi we go to Naga para sa pag-purchase. Why not kung taga-Baaw ako or taga-Iriga ako, purchase them there. Number one, masusupport mo yung local MSMEs na kumita. Number two, less footprints. Diba? Less movement, it would mean less consumption of fuel. And third, of course, pag maganda yung business, local business sector, mas tataas rin yung ingreso ng local government. So, kumbaga, maganda sa local economy pag nagpa-practice tayo ng support local. And of course, yung locavor, which is being encouraged by the GED or yung promotion of green economic development. To a greater extent, I think yung crisis na ganito, hindi na bago to. Even nung high school ako, college ako, we face the same thing. So ano yung lesson dito? I think it encourages us to explore alternative sources of energy. Good thing is, in Kamsur, meron na tayo yung tinatawag na solar energy in Calabanga. I think it's a 500 megawatt. So magandang contribution yan para at least ma-hasten yung demand for fuel. Likewise, meron din na papasok, actually ongoing na yung kanilang mga surveys, meetings, forum. Meron tayong papasok na renewable energy na trillion yung investment cost. Diyan sa San Miguel Bay area, Calabanga, hanggang sa stretch ng Camarines Norte. So again, this will be a good source of energy. So ano yung ibig sabihin nito? Siguro i-lessen natin yung dependence sa paggamit ng fuel. Kasi admittedly, wala tayong local source. So what is yung solar na pwedeng magamit natin and yung air. Kasi magkakaroon ng offshore na renewable energy. So I think let's revisit
the way we consume fuel, and let's do some probably re-examining ng strategies natin kung paano mag-consume, paano gumamit ng energy. It's high time na medyo i-shift yung paradigm na ma-lessen yung dependence sa fuel kasi highly dependent tayo abroad. Kung magkaroon ng kaguluhan doon, we can do anything. Diba? Talagang parang magbabaw na lang tayo kung ano talaga yung sabihin nilang presyo. Pero kung meron tayong alternative sources of energy, mas makakakilos tayo ng favorable sa local economic development. May additional po. Okay po. Opo, yung tanong ni Ma'am Janessa kanina na ano yung ini-expect namin, yung forecast namin for the next for March and the next few months. Definitely yung forecast po namin, syempre magtataasan yung presyo. Yun yung forecast namin. But syempre ang pagtaas po ng presyo ay kaakibat palagi ng supply and demand. Ano po? So ang babantayan namin talaga ay yung supply side. Having said that, kailangan po talagang magtulungan tayo na itawid natin yung COVID dati. Naitawid naman natin yun. And that lasted for how many years? So sa tingin ko naman, maitatawid natin ito. But yung tama nga yung sabi ni PDJ na kailangan talaga nating magtulungan. So ang sa side po ng DA, yung farmers namin, syempre kailangan naming i-monitor kung kinakaya pa ba or kailangan na ba ng tulong. Kasi po, kahit nasa agriculture sector kami, apektado pa rin kami ng fuel price increase. And sa totoo lang po, historically, even now, ang Philippines po ang isa sa pinakamalaki yung singil pagdating po sa electricity, water, lahat po ng utilities sa buong Asia. So, kung yun po ang reality natin, tama si PDJ, we need to be resourceful enough to look for other source of energy. Or kung hindi man, kailangan natin mag-tighten ng belt para talaga maitawid muna natin yung crisis na ganito. Sa DA po, yung aming mga farmers, ngayon nga, nagkakaproblema sa fuel kasi hindi sila pinagbibilhan. No, ayaw nila ng galon-galon. Maraming challenges na kailangan din naming i-address, but still ang pinakasolusyon pa rin sa atin ay tipirin yung pagkain at tumulong mag-produce ng pagkain. So yun lang po. Lalong-lalo na po ngayon na mag-El Niño tayo siguro. So yun po yung panawagan namin sa public talaga. Isa kasi sa affected rin yung ating mga micro, small, and medium enterprises. So sa DTI, we have a financing arm, yung Small Business Corporation, na nagbibigay kami ng loan sa mababang interest and very streamlined yung requirements and processing. Yung requirements lang is, ang tinitingnan lang namin dito, at least 1 year in operation, at least meron siyang mayor's permit, DTI permit. Kung walang mayor's permit, at least barangay clearance. Pwede po siyang makaloan from 100,000 to 300,000 pag first timer. So yun ang tulong namin sa mga MSMEs. Itong loan program which is being given by the Small Business Corporation, the financing arm. Actually, last week, we were able to process and approve 90 MSMEs in Naga City alone. So yung mga interested na MSMEs, please come to the office or nearest negosyo centers. Meron tayong 26 negosyo centers all over Camarines Sur. They can approach for said financing program. Thank you. Okay po. Thank you very much po. Mahabol lang po. Sige po, ma'am. We share the same question kasi. Yung pagdating po sa mga farmers, is it not parang going against the rights of the farmers na pinagbabawalan silang bentahan ng gasolina? Anong pwedeng gawin niya ng gobyerno? Kasi, can you... Yes po. Actually, ma'am, hindi po sila pinagbabawalan. Yung inisyong na directive ng Department of Energy, nakalagay po dun sa baba na yung farmers, fisherfolk na kailangan ng fuel ay maaaring bumili using yung galon, yung mga
lalagyan, but they only have to provide proof or IDs na nagpapatunay na talagang farmer or fisher folk sila. That's what we are trying to solve right now. Ano ba yung pwede nilang i-present na proof or ID, identification, na talagang sila nga ay farmer? Kasi tama naman po yung DOA, hindi nila pwedeng basta i-assume na farmer ka, papabibilhan ka na. Kasi pwede namang hindi. Pwedeng hindi ka naman talaga farmer. 'Di ba? So, yun, ang ginagawa namin ngayon ay nagmamas information dissemination kami na gamitin yung mga farmer ID na meron sila. And kung walang-wala man, pwede po silang humingi ng tulong sa mga barangay captain nila, providing them certification na kilala ko itong taong ito si ganyan, kilala ko at alam ko na nagpa-farm siya ng ganito sa barangay namin. That's the smallest unit na pwedeng bigyan ng certification po sa ngayon at pinakamabilis siguro. At aware po dyan yung mga barangay. Baka kasi pag pumunta doon yung farmers, ay hindi naman namin yan alam. Wala Yes po, naman sa amin. nag-i-inform na po kami sa kanila lahat. Alright. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome po. Ako na lang magpapasalamat on behalf of the PSA Camarines Sur. Maraming salamat po, PDJ and Ma'am Bell for coming, Sir Kit. Thank you very much po. And everyone, I'm sure you're very interested with this press con kasi about ito sa prices ng ng commodities. Pero I assume hindi pa ito kasi yung collection period namin hindi pa pumasok during the time na nagkaroon tayo ng crisis. We'll see. We cannot on our part sa PSA we cannot make any predictions, but I hope I see you again on March and April because I think doon papasok yung effect kung ano man ang meron nitong crisis na ito. But yung panawagan ng PDJ, I support that na doon tayo sa pag-change ng lifestyle, pagtitipid, kasi malaking bagay yun. Hindi lang for government agencies who are implementing compressed work week ngayon, but for everyone. It should be a concerted effort between the public, the government, the private sector, the business sector, and lahat po. Yun nga, sabi sa akin kanina, I have to inform you that the PSA is implementing the 4-day compressed work week din, but our frontline services are open. Ibig sabihin lahat po ng national ID registration centers will still be open until Saturday, 8 o'clock to 5 p.m. And yung CRS outlet namin doon sa ALDP will be open from Monday to Friday, 8 to 5. Pero dito lang kami sa Panganiban, dito kami nag-cut cost. So ngayon lang kasi kailangan matapos magawa itong press con. So thank you very much po. Maraming salamat po. May iba pa po ba tayong announcement po from our resource persons po? Yes po. Sorry. DTI Camsur is also in support dun sa panawagan ni PBBM ng ating presidente na magtipid by 10 to 20%. That's why ang DTI po, naka-work from home kami on a Friday. So it means Monday to Friday, 8 to 5 yung aming office. Pero during work from home on a Friday, meron kaming skeletal force sa office. So merong naka-duty pa rin. Pero at least makakatipid dun sa paggamit ng electricity. So they can always go to our office or come to our office. Meron din kaming Facebook page, DTI Camsur. Kung meron silang mga katanungan, mga question, or mga suggestions, they can always reach us. And again, yung may hotline kami nakapin sa Facebook page. And pwede rin sa personal FB page ko kung meron silang concern, J. Percival Ablan. Personal number ko, 0917-115-8753. Salamat. Sa Department of Agriculture din po pala, we are also doing yung atin pong compressed work week schedule. Ngayong week po na ito, 8 to 5 po kami, work from home kami on Fridays. Sana po maintindihan nyo yung sa DA po, nag-a-adjust pa po kami. Tinitingnan namin yung best fit na scheduling or scheme na gagamitin namin kasi apektado po yung lahat ng workers namin on field, lahat po ng animal caretakers namin. So, kailangan po namin i-adjust yung aming work schedule. Pero mag-a-announce naman po kami palagi and there will always be
a skeletal unit sa amin to answer any concerns po na manggagaling sa mga tao, sa mga farmers namin doon sa opisina po namin sa regional office. Also, bago po ako mag-end ng aking sasabihin, gusto ko lang pong hingin yung tulong ninyo and lahat po ng siguro makikinig dito na yung atin pong pag-produce ng pagkain ay napaka-importante at yun pong mga farmers natin ay importante din na maipagbili ng maayos na presyo yung kanilang mga produkto. That's why kung may makita man po kayo ng mga farmers Saturday market, Sunday market, kadiwa ng Pangudo market, nagpapagbili ng P20 na bigas, sana po tangkilikin natin. That's the start of our collaboration po, our cooperation na sana po patuloy nating gawin kasi sa mga susunod pong months kung talaga pong magiging mahigpit ang ating sitwasyon pagdating po sa pagkain, mapipilitan po talaga kaming mag-support pagdating po sa tinatawag naming infusion sa market ng pagkain. Although hindi po namin yan dapat laging ginagawa kasi our market should always be a free market. Ayaw po namin mag-intervene. And pag nag-intervene kasi kami, nag-create kami ng hindi magandang effect long term. So kailangan po namin maging very judicious when it comes to market intervention. Pero pag talagang kailangan po, papasok ulit kami for food infusion. Ganun po ulit yung gagawin namin. So, sa ngayon po, wait and see pa rin po kami, titingnan namin. Pero, pinag-iisipan din po namin, tinitingnan namin yung forecast kung ano po talaga yung mangyayari sa mga susunod na buwan. Thank you. Thank you po. Hello po. Sa Bangko Sentral po, katulad din po ng ibang ahensya ng gobyerno, may naka-work from home na ako. That's why po nandito po ako sa bahay. But, ang aming skeletal force, sabi nga ni PDJ, meron talaga pong naiiwan para mag-attend to the walk-in concerns. And also, i-announce ko na rin po na kahit po 4-day work, may work from home pa kami sa Friday, yung pong mga gold traders natin, kung sakali may mga kakilala kayong magbebenta ng gold sa Bangko Sentral South Luzon Regional Office, bukas po yan. Bukas din po ang aming cash operations unit, kasi po dun sa mga kliyente naman nilang mga bangko and at the same time, yung mga nag-walk-in para sa mga mutilated currencies na pinapapalitan. So, we are with the government sa pagbawas ng energy consumption, but rest assured that the services of the Bangko Sentral ay sa public ay nandyan pa rin po kahit po sa ganitong arrangement. And please, tangkilikin po natin ang ating mga social media pages, official website. Pa-download na lang po ng BSP app para po mas ma-update kayo. Also, yung may mga complaints po sa BSP online body, pwede naman po yon kasi kahit hindi na pumunta sa BSP, pwede naman po i-access yung BSP online body. Present po yan sa website, Facebook, X, Instagram. So, we are all over social media pages and also yung BSP app po. May BSP app pa download na lang po sa Play Store saka po sa Apple. So pwede po 'yon. So salamat po and we are excited, di ba? We are excited to look at the inflation sa March. I hope hindi ganun ka tindi or hindi maglinger yung effect nitong geopolitical uncertainties. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga press people sa kasamaan natin sa PDJ, Sir Raul, and Ma'am Hobel. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli sa ating mga resource persons para sa ating napakagandang talakayan po ngayong CPI, Pebrero 26 CPI Presscon. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na CPI Presscon on April 14. So feeling ko po mas maganda ang magiging talakayan.